Mga gahaman ng mga politiko, isang buong pamilya na ang nakaupo sa gobyerno? Ang nilalabanan po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. Mga kababayan, alam nyo ba may batas tayong matagal nang nasa konstitusyon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na naipapatupad? Alam nyo kung ano to? Ang Anti-Political Dynasty Law. Tanong ng ilan, ano ba talaga ang maitutulong nito sa ordinaryong Pilipino? At bakit ito isinusulong ng ilang leader katulad ni Mayor Vico Soto? Bago natin pakinggan ang panayam at pahayag ni Mayor Vico, unahin muna natin ang mas mahalagang usapin patungkol rito. Ano ba ang benepisyo ng anti-dynasty law sa bansa at sa mamamayan? Hindi ito simpleng usaping politika. Ito ay direktang may epekto sa sistema ng pamamahala. Unang mga posibleng benepisyo ng anti-dynasty law: mas pantay na oportunidad sa public service. Hindi lang iilang apelyido ang paulit-ulit na namumuno. Mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataon. Pangalawa, mas malawak na kompetisyon sa eleksyon. Kapag mas maraming qualified candidates ang nakakalahok, mas tumataas ang kalidad ng pagpili ng lider. Pangatlo, pagbawas sa monopolyo ng kapangyarihan. Iwas sa iisang pamilya o grupo na dekada-dekadang kumokontrol sa isang lugar. Pang-apat, mas healthy na demokrasya. Ang diwa ng demokrasya ay pagpipilian, hindi pagmamana ng pwesto. Panglima, mas accountable na pamahalaan. Kapag hindi hawak ng iisang political clan ang iba't ibang posisyon, mas may checks and balances. At ito naman ang mga problemang posibleng maiwasan. Kung maipapasa at maipapatupad ito ng maayos, maaaring maiwasan ang concentration of power, kapangyarihan na naiipon sa iilan, abuse of state resources, paggamit ng pondo ng bayan para sa sariling interes, political entrenchment, pwesto na parang pag-aari na ng pamilya, unfair elections, laban na hindi pantay ang laban, at political violence sa ilang lugar dahil sa agawan ng impluensa. At dito na nga ngayon papasok ang mahalagang punto ni Mayor Vico Soto. Again, maraming salamat po at napag-uusapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite. Na alam po natin yan na ang nangyayari sa ating bansa. Pangalawa po, ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan, the use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan, ang gusto po natin, ang mga mahuhusay, ang gusto po natin, ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ang isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na
pag may magaling, pag may mahusay, ano man ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang kakayahan in terms of money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin tinatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino. Pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na, let's say, wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Bakit? Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila. Hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower house. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas patungkol dito, ang anti-political dynasty law. Yun lamang po, Madam Chair, maraming salamat po. Sa isang panayam, malinaw niyang ipinaliwanag. Hindi ito laban sa isang pamilya, hindi ito laban sa isang politiko, kundi laban sa isang sistemang matagal ng problema ng bansa. Ayon kay Mayor Vico, ang tunay na issue ay concentration of power at ang paggamit ng resources ng aong bayan para manatili sa pwesto. Hindi raw dapat ginagamit ang gobyerno bilang personal na makinarya. Ang nais niyang mangyari, bigyan ng pagkakataon ng kabataan, bigyan ng pagkakataon ang may kakayahan, bigyan ng pagkakataon ang hindi galing sa political family. Dahil ayon sa konstitusyon, equal access to opportunities for public service ang garantisado sa bawat Pilipino. Napakalalim ng punto dito, mga kababayan. Sa kasalukuyang sistema, minsan may kandidatong mahusay, may integridad, may kakayahan, pero walang apelido, walang political machinery, walang bilyong pondo. Samantalang ang kalaban may pangalan, may koneksyon, may makinarya, at kadalasan alam na natin ang ending. Ang anti-dynasty law ay hindi tungkol sa paghadlang sa pamilya. Ito ay tungkol sa pagpalawak ng oportunidad, pagproteksyon ng pondo ng bayan, pagpapalakas ng demokrasya. At gaya ng panawagan, hindi lang Kongreso ang may papel dito, kundi tayong mamamayan. Mga kababayan, kayo ang tunay na makikinabang sa ganitong batas. Ano ang masasabi ninyo? Sang-ayon ba kayo sa anti-political dynasty law o may agam-agam kayo? Comment down below. Ako nga po pala ang Kuya Jay ninyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.